Ang babae ang bukal ng tubig na nagbalik sa kanya ng kanyang buhay. Ngayong Kwaresma, tagpuitinawa tayo ng Panginoon sa sarili nating sitwasyon. Magsipin po ang lahat at simulan natin ang pagbungad ng amin. Buksan ang aming puso, turuan mo mag-anak sa bawat pagtuturo. Lahat ay magkayagang buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkul'y mabanalan. Buksan ang aming panang, sarili maialay. Turuan mo iyong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaating lahat. At sumayin. Mga kapatid, bilang paghanda sa ating gawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, hiningi tayo ng awat patawad sa ating Panginoong Diyos. Ating pong likain, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, ano ba kung nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama namin makapangyarihan, ikaw ay maibigin at mulihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa pusang pagpakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tumayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsungay upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap. Kami lagi mong may bangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsinupo po ang lahat at makinig sa mga pagbasa.
Bigyan mo kami ng tubig na may inom. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan sila ni Moises. Inialis mo ba kami sa Egypto para patayin sa uhaw? Pati mga anak namin at mga hayop. Kaya taimtim na nalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambayanan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises. At ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Panginooy inyong tingin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong pumlihan, nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awitang may tuwa at galak. Tugon. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galak. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirap. Mga tupa tayong inaalagaan. Tugon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang na nasa Meriba. Sa ilang ng Masa, ako ay tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila nang nakinabang. Tugon. Kalawang pagbasa. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibubuhos sa Ang pag-ibig ng Diyos ay ibubuhos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yaman na pawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay pinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari, ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao.
Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po. Walang aliw. Ang salita ng Diyos ay kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay pagmamahal. Ang salita ng Diyos ay kapayapaan. Ang bukal na binubukalan ng tubig na bumubuhay kailangan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sunayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar. Malapit sa bukid na ipinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito, matatagpuan ang balon. Ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghalian tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung ano itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo naman bibigyan niya ng tubig na magbibigay buhay." Ginoo ang hika ng bahay. Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayong kuha ng tubig na nagbibigay buhay? Hindi po ba kayo kaysa aming tulong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya nito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y maging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi ako mauhaw ni pumarito upang sumalo. Umuwi ka at isang mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa." Anong babae, "Tama ang sinabi kung wala kang asawa," tugon ni Jesus, "sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." Ito ang sinabi mo, sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko ay propeta kayo." Tugon dito sa bundok na ito. Sumamba si
sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudiyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinagon siya ng Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon at sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. At hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudiyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating na ang sandaling iyon ng kanyang mga alagad, nabigla sila nang makitang nakipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus sa kanya, o kaya'y kung bakit siya nakipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, umalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya lumabas sila sa bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, na kailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo alam. Kaya nag-usap-usapan ang mga alagad, may nagdala sa kanya ng pagkain. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugol sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na at handa na ang anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang nagagalak ang nag-aasik at nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang iba ang nag-aasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ng iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa pagtuong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya
roon at manatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumasampalataya ang napakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami, ngayon hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa muling sinalig namin sa kanya, nakikilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga minamahal na mga kapatid, ang buting balita ng ating kaligtasan. Pinupulot na namin Panginoong Jesucristo, ang pinupuhay natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mahaba ng ating Ebanghelyo po. Ang tubig ay isa sa mga pangunahing elemento na nagbibigay buhay. Lahat ng may buhay, maging halaman, hayop at tao, ay tubig ang kailangan. Ang tubig ay simbolo ng buhay. Hindi malinaw ang binabanggit ni Jesus sa mabuting balita na tubig na nagbibigay buhay. Hindi nito katakatakang maunawaan ng babae Samaritana. Praktikal ang babae. Para sa kanya, katulad lamang ng tubig sa kanyang sinasalo sa balon ni Jacob, ang niaalok ni Jesus. Nakatuon ang Samaritana sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Ito ang pinanggagalingan niya ng kanyang itanong, wala man lamang kayong panalo, saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Hindi ko kayo, higit pa kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito. Nanatili ang babae sa level ng pangkatawan. Kaya lang iba ang pagkauhay na tinutukoy ni Jesus. Ito ay ang pagkauhaw, panabik, o pangailangan sa Panginoon. Pinila ni Jesus ang babae sa pagkaunawa sa ganitong pagkauhaw na lagpas sa pangailangang pangkatawan nang sabihin niya sa babae, umuwi ka at isama mo dito ang iyong asawa. Tulad ng misang sinagot ni Jesus sa Diablo, hindi lang sa tinapay ang tao ay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nakita rin nawa natin at maunawaan ang pangailangan sa Diyos. Siya ang tubig ng ating buhay. Paano tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon? Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagsasamang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit sa Raso Pilato. Pinako sa krus, namatay, ibig, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na luglok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at hukom sa nangabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na matuloy ng patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't lumapit kay Kristo ang bukal ng kaligtasan na siyang tunay na nakapapawi ng ating pagkauhaw sa mga bagay na makalangit. Sa bawat panalangin po ang ating tutugon, isusubig ng buhay, tingin mo kami. Jesus, tubig ng buhay, tingin mo kami. Upang ang Santo Papa, mga obispo, pari, mga relihiyoso at relihiyosa ay laging maging handa na ipakilala si Kristo sa kanilang mga nakakadaupang palad sa araw-araw, lalo't higit sa mga taong may ibang pananaw at paniniwala. Manalangin tayo sa Panginoon Jesus, tubig ng buhay, tingin mo kami. upang maipagkaloob ng mga nasa pamahalaan ang pantay-pantay na paglilingkod sa lahat ng mamamayan na walang diskriminasyon, pagkiling o pabor na hinihingi. Manalangin tayo sa Panginoon Jesus, tubig ng buhay, tingin mo kami. upang ang mga taong uhaw sa katarungan at pagkalinga sa ating lipunan ay magkaroon ng pag-asa sa tulong at awa ng Diyos. Kumilos nawa tayo upang makinig at magmalasakit para sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon Jesus, tubig ng buhay, tingin mo kami. upang tulad ng Samaritana sa Ebanghelyo ay huwag maging hadlang ang ating nakaraan at mga kasalanan upang magbalik loob sa Diyos at maging tagapaghatid ng mabuting balita sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon Jesus, tubig ng buhay, tingin mo kami. upang ipagkaloob ng Panginoon sa mga kaanib ng Bishop Victor Ocampos Memorial Enrollment at sa lahat ng mga pumanaw na si Dionisio Dolito Sr. ang buhay na walang hanggan, pakundangan sa kanilang tinatanggap na kaligtasan noong sila'y binyagan. Manalangin tayo sa Panginoon At ibang idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming mahal, padaluin mo sa iyong bayan ang iyong pag-ibig at pagpapala. Buwalo nawa itong masagana sa aming pamahinan, tahanan at kalooban upang maghaling tunay ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at tumanda sa pag-aaral.
Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay maglalang din ng naming mapatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo. Ika sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ibigahas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiawit sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong sa iyong kadakilaan. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay bumitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat nirapat mo kaming tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Santo Papa, ni Eugenius na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Halalin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawang mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan. Pagindapatin mo silang makasalo mo hanggang sa dulo ng wakas. Kaysa ng mahalaga rin Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at
at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa pagbili ng mga nagagagaling na utos sa Toro Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sapagkat aming pinananabigyan ng dakilang araw ng pagbabalik ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. At sa mainyo. Bigayin po tayo at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Kasalanan
hanggan. Mga balatay inaaniya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagkatyan nawa tayo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ako. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pakinabang namin sa iyong banal na piging. Pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain, ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ito po mga lakas ko. Sa March 11 daw po ay may kumpisalang bayan, San Vicente, alauna ng hapon. Yung pong nais magkumpisala. Yung kasi. Pero pa daw tayo, hindi mo na pagkatapos yung May dalawa pa. kasi. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan, Sama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Basta po ang ating pagdiriwang, lumayo kayong mapayapa, at ang Diyos ay ating paglingkuran. Salamat sa Diyos.